Panginoon sa pag-host po muli sa tahanang ito. At the same time sa pagpe-fellowship po natin at sa pag-aaral natin ngayon ng salita ng Panginoong Diyos. Magpapatuloy po tayo sa series natin in the book of Matthew chapter 6. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat tinuturuan tayo ng Panginoong Diyos kung paano tayo manalangin. At ito ay mas kilala sa paksa na the Lord's Prayer o ang panalangin ng ating Panginoong Hesukristo. Nais ko po na buksan natin ang ating Biblia sa Matthew chapter 6. At nandito na po tayo sa verse 13. And this is the last petition sa pananalangin po. Ito ho yung kahuli-hulihang panalangin na tinuro ng ating Panginoong Diyos. Well, para mas maganda ho, puntahan na natin yung verse 9 hanggang verse 15. Matthew chapter 6, verse 9 hanggang 15. Sabi ho rito, ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, ikaw nawa ang maghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban, dito sa lupa at tulad sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain, kailangan namin sa araw na ito, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. So ngayon, nandun tayo sa verse 13. At nais ko pong basahin yung verse 13. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Ang ating pag-aaral po sa gabing ito ay patungkol po sa pagtatagumpay sa tukso at sa kasamaan. So, yun yung pag-aaralan natin ngayon. Sinasabi ngayon ng ating Panginoong Hesukristo rito na sabi rito, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Kung maaalala nyo po, dito lang po gumamit si Jesus ng salitang huwag. Napansin nyo? Yung word na ginamit niya, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok. Now, yung salitang huwag dito, nagpapakita ito ng turo ng ating Panginoong Hesukristo na meron tayong kaisipan na nagre-request tayo sa ating Panginoong Diyos na magkaroon siya ng pag-prevent o paghadlang sa mga bagay na magpapalayo sa atin sa Panginoong Diyos. Now, sa ibang translation, hindi po ginamit yung salitang pagsubok. Mr. Nakalagay? Huwag mo kaming hayaan matukso. Matukso. Sa iba po, the same sa din, Brother Reggie, ganun. Matok sa akin, pastor yung Pagsubok. iba yung kuwang ko Translation? Sige, okay. Ganun din, di ba? Pero, usually, mas, yung word na tukso, yun yung pinaka-mas maraming salin. Pero, kaya siya translate na pagsubok. Kasi, yung tukso daw, pagka tiningnan dito, part siya ng testing sa buhay ng isang mananampalataya. Ngayon, alam natin kung ano yung gustong iparating dito ng ating Panginoong Hesukristo na every time na nagpe-pray tayo, ang gustong ipakita ng ating Panginoong Diyos na ipanalangin natin sa ating Panginoong Diyos na huwag tayong maiharap. Huwag tayong iharap sa mahigpit na pagsubok. Ngayon, tingnan muna natin yung salitang pagsubok. Kasi kung pagsubok man po yan, tapos nakalagay tukso, ang nagsalin po ng parehas na yan ay meron po silang tinatawag na common na pakahulugan. Okay? Para kasi sa kanila, yung salitang tukso, sometimes ginagamit ito to test us upang subukin tayo. Pero kasi ang tukso, this is not coming from God Tandaan po natin, ang temptation ay hindi ho nanggagaling sa ating Panginoong Diyos.
kung inyo titingnan, back to the original na pagkakahulog sa kasalanan ng unang mga tao, alam natin kung paano nagkaroon ng pagpasok sa kasalanan dito sa mundong ito. And that is because of the temptation of the serpent. Tinukso niya yung babae. Di ba? So, yung tukso niya, makikita natin doon, ang daming anyo ng paraan para matukso yung babae. Una, yung kanyang pagtukso ay salungat lagi sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sabi niya, hindi totoo iyan. Di ba? Hindi totoo yan, sabi niya ganon. And then makikita natin, inalok yung isang bagay na pinagbabawal ng ating Panginoong Diyos upang sa kanyang paningin ay matukso siya. And then, yung kanyang mind, nagdesisyon na pag-aralan po natin yon, and then yung pleasure, pumasok sa kanya, kaya nag-decide siya na padala doon sa tukso ng serpent, which is si Satan. Ngayon, pag pinag-aralan natin ito, yung temptation po, at saka yung temptation and trials, o yung tukso at pagsubok, magkaiba po siya. At isa sa dapat nating maintindihan dito, para maunawaan natin, kapag kasi tukso, alam natin na kasalanan ito. Ang kauuwian ng tukso ay kasalanan. Diba? Ang magiging resulta ng temptation, ang magiging resulta ng tukso, pagkahulog sa kasalanan. Kasi makikita natin, in the book of Matthew chapter 7, tinuturuan tayo rito ng ating Panginoong Diyos na, saan ba yun? Yung pinag-aralan natin na pumasok tayo sa makipot na pintuan. Nandito din yun, di ba? Saan na ba yun? Sa chapter 5 ba yun? Yung pumasok kayo sa makipot na pintuan. 7:13 po. 5? 7:13, 7:13. di ba? Ang sabi sa 7:13, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay at kakaunti lang ang makakasumpong niyon. So yung pagpasok sa malapad na daan, part ito ng temptation ng ating laman, di ba? Kapag kasi temptation, ito yung nagiging dahilan ng pagkahumaling ng tao sa way at sistema ng takbo ng sanlibutan. Dahil ang temptation, nandito siya sa sanlibutan at yung tao, kapag nandito siya sa temptation, sa tuksong iyon na ginagawa niya, walang pwedeng bumawal sa kanya when it comes to the authority of the Word of God kasi nga ang nasusunod, yung laman niya. Pero kung titingnan natin, yung sinasabi ni Jesus Christ dito, na pumasok kayo sa makipot na pintuan, that is way of life ng may kabanalan na paghiwalay sa takbo ng sanlibutan dahil alam natin na naranasan natin yung pagbabago ng ating Panginoong Diyos and the only way, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Now, in the book of James, dinistinguish ni James yung tukso at saka pagsubok. Open your Bible in James chapter 1, sa Santiago chapter 1, para makita lang po natin yung sinasabi rito. Maaari po bang paibasa ang chapter 1, verse 12 up to verse 16? Sino po ang gustong bumasa? 1:12-16. Oh, yes po. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Kaya tinubag sabihin ni naman na tinutokso siya ng Diyos kapag siya ay dumaranas ng pagsubok, sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. Natutokso ang tao kapag siya ay naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa ay tumubo at nag-ugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. 16, huwag kayong padaya, mga kapatid kong minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap makaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagpapakita ng makagyamang pagbabago. Yes, thank you. So ano yung makikita natin? So pinapakita ngayon dito, magkaiba po ang trials and temptation.
Yung trials daw po, isa po siyang pagpapala sa isang Kristiyano. Kasi ang sabi ng verse 12, mapalad ang tao na nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok. So, yung pong temptation, hindi po siya galing sa Diyos, pero yung pong pagsubok, ito po ay galing sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang sabi ron, mapapalad ang mga taong nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok. Sapagkat matapos siya subukin, tatanggap siya ng putong, ito ay buhay na ipinangako ng Panginoon sa umiibig sa Kanya. So yung trials, ito ay galing sa ating Panginoong Diyos to test our faith and relationship with the Lord. Yun yung gusto ipakita rito. Ngayon, kapag inisip natin, sometimes sa atin hindi siya blessing yung trial sa buhay natin, di ba? Parang katulad ni Job, para sa kanya hindi nung una parang tingin niya hindi blessing yung trials na dumarating sa kanya. Pero pinapakita rito ni Peter na ang konteksto nito nung panahong iyon, yung mga mananampalataya sa panahon niya sa Jerusalem, lalong-lalo na pine-persecute po sila. Ang way ng persecution sa kanila, kamatayan po. Dahil in the first place, nung nasunog po yung pinaka siyudad ng Roma, ibinintang sa mga mananampalataya o tagasunod ni Kristo yung mga pangyayaring iyon. Kaya ang naging verdict ni King Nero ay patayin ang lahat ng mananampalataya, sinusunog sila, pinapakain sila sa leon, at pinahihirapan sila. Pero saan nanggagaling yung persecution na tinatawag na trial sa kanila? Because of their faithfulness sa kanilang pananampalataya sa Panginoong Diyos. So, ibig sabihin, ang trials ay testing sa pananampalataya natin kung paano natin sinusunod ang Diyos sa ating mga buhay, despite na alam natin na may magiging bunga ng kahirapan sa ating mga buhay, nagpapatuloy pa rin tayo sa pagsunod sa Panginoong Diyos. And that is trials. Di ba? Halimbawa, kapag sinabi natin, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Di ba? Matthew 6:33. Nataon na Sunday ngayon. Di ba? Tapos, dahil Sunday ngayon, ano yung susundin mo? Yung Matthew 6:33 na command ng Panginoon o yung bagay na alam mo na for the first time meron kang mas malaking pakinabang financially doon sa isang bagay na pwede mong gawin sa araw ng Sunday. So kapag kang nangyari po, sinunod mo yung Matthew 6:33, na-overcome mo yung trials na inaalok sa'yo sa hindi mo pagsunod sa Matthew 6:33. Pero kung hindi mo sinunod yung Matthew 6:33, ang sinunod mo, yung magiging benefits na kita mo ngayon, that is temptation. Sumunod ka sa temptation ng takbo ng mundo. Nakuha niyo yung punto? So ngayon, yung trials ay nagpapakita sa atin na sometimes yung pagsubok, ito ay nanggagaling sa pagiging tapat natin kay Kristo at pagsunod natin sa Kanyang salita. Na nagkakaroon ng consequence sa atin na hindi tayo nagkakaroon ng kakomportablehan sa nagiging resulta ng faithfulness natin sa ating Panginoong Diyos. So yun yung ibig sabihin ng pagsubok. Ngayon, ano yung temptation? Ang temptation ay nandun po sa verse 14 po ba? 13, di ba? Ang sabi ron ay ito. 13 ba? O 13. Huwag sabihin ni naman, Natutukso at kapag siya'y naakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. o yon. Saan nanggagaling yung tukso? Sa flesh. Sariling nasa. This is coming from our flesh. Kaya ang sabi sa akin ng translation, huwag sabihin ni naman kapag siya ay dumaranas ng pagsubok na tinutukso siya ng Diyos. So may distinction ang pagsubok at ang temptation. Ang Diyos, sabing ganon, hindi siya nanunukso. Hindi nanunukso ang Diyos. Kasi magiging kakontrahan nito sa holiness ng ating Panginoong Diyos. Just imagine, in 1 Peter 1:15, ano yung sabi ni Peter doon? Quoted from the book of Leviticus. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Diba? Tingnan natin ang 1 Peter 1:15. Paibasa nga po, 1 Peter 1:15 to 16. 1,
1:15-16 po. 16. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sa pagkakas. O, di ba? So, thank you. So, sabi ganun, ano man ang inyong ginagawa, magpakabanal kayo, ano man ang inyong ginagawa. So, ibig sabihin, ano man yung ginagawa natin, ang command ng banal na kasulatan, be holy. Maging banal tayo. Why? Dahil ang Diyos na tumawag daw sa atin ay Diyos na banal. Di ba? So, ibig sabihin, kung ang Diyos ay banal, kailanman ay hindi siya panggagalingan ng temptation, hindi siya panggagalingan ng tukso. Parang paradoxically, parang magkakontra na God is sovereign, in all things, God's work together for good. Ang ibig sabihin, we have discernment sa ating mga sarili kung tama ba o mali yung gagawin natin. Nakuha yung punto natin? Ngayon, kung ang ginawa natin ay hindi ayon sa principle ng Word of God, talaga po na papasok tayo sa temptation. Pero when we resist yung mga bagay na hindi galing sa salita ng Diyos, nasubok yung pananampalataya natin ng faithfulness natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya sinasabi ngayon dito ni Apostol Peter na magpakabanal kayo anuman ang inyong ginagawa dahil ang Diyos na humirang sa inyo ay banal. And maliwanag pa rin po yung verse 16, di ba? Sapagkat ako ang Diyos na banal. So maliwanag na ang temptation, ang kasalanan ay hindi galing sa Diyos. Why? Kasi sabi niya rito sa talatang 16, ang sabi rito, huwag kayong padaya mga kapatid kong minamahal. Hindi humandaraya ang Diyos. Di ba? Ang temptation po ay pandaraya po ng dyablo. Ang temptation po ay pandaraya ng kaaway. Kaya ang sabi ni Peter, huwag kayong ni Santiago, huwag kayong magpadaya. Kasi kung hindi galing ito sa Diyos, ibig sabihin, may nandadaya sa atin. At ang nandadaya sa atin, maliwanag, in this context, is no other than our flesh. Old nature po natin, makikita natin. Ngayon, ang sabi niya ngayon sa verse 17, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng tanglaw sa langit. Sabi niya, every good things comes from our God is in heaven. Lahat ng mabuti. Ibig sabihin, yung God, ang Diyos, yung ginagawa niya sa atin, mabuti. Ngayon, kung gumawa tayo ng hindi mabuti, choice natin yon. Ba't naging choice natin? Kasi pinairal natin, yun naman natin. Ngayon, doon pumapasok ngayon yung talatang 13 ng ikalawang bahagi. Ang sabi rito, ay ito, sapagkat ang Diyos ay hindi natutukso ng masama at hindi naman niya tinutukso ang sinuman. Hindi ho nagtetempt ang Diyos sa atin. Wala hong ganong katangian ng Diyos na ang anak niya ay bibigyan niya ng tukso. Napag-aralan natin last Sunday night, kapag ba humingi sa'yo ang anak mo ng tinapay, bibigyan mo ng boto? Kapag ba humingi sa'yo ng isda, bibigyan mo ng ahas? Hindi po kasi alam natin na ang Diyos natin ay good Father, Holy Father ang Diyos po natin. Kaya sinasabi niya ngayon dito na ang Diyos natin ay hindi nanunukso ng masama. Ngayon, ang problema, saan galing yung tukso? Mamaya makikita natin sa kasunod. At ang sabi niya ngayon, hindi naman niya tinutukso ang sino man. Hindi mo manunukso ang Diyos, di ba? Lumapit kayo. Hindi nanunukso yung Diyos, di ba? Hindi nanunukso ang Diyos. Sa maliwanag ito, the nature of our God is holy. Meaning, para sa Kanya, walang puwang ang kasamaan. Walang puwang sa Kanya ang kasalanan. But in God's plan, especially in Genesis chapter 3, God permitted man to fall in sin. Why? To rebuild His grace, para ipahayag yung Kanyang biyaya at mamatay ang ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo sapagkat kailangang magkatawan-tao ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ. Pero if you are Christian, ang warning ngayon dito ni James, we need to be careful. Yun yung sinasabi niya sa atin dito. Na sinasabi niya ngayon dito ay kailanman ay hindi nanunukso ng masama ang Diyos
at kailanman ay hindi niya tinutukso ang sinumang anak niya. Di ba ganun ang Diyos? Ngayon, ang problema, saan nanggagaling ngayon yung tukso? Bakit nahuhulog ang tao sa tukso? Ang sabi ng verse 14, natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa sariling pita niya. So ano yung pita? Pita yung nahulog, kinakain. Hindi, biscuit. Yung pita dito, this is our old nature. That's why in Romans chapter 7, nung tinuro ni Apostol Pablo, pag gusto kong gumawa ng mabuti, nandyan ang masama. Pagka gusto kong gumawa ng masama, nandyan ang mabuti. Sa ibuturan ng puso ko, gusto kong sundin ang kautusan. Pero sa kabilang banda naman, merong ibang gusto ang aking laman. Sabi niya ganon. Yes, we are children of God. We are redeemed sa ating kahinaan ng kasalanan. Pero whether you like it or not, sa ayon sa gusto po natin, meron tinatawag na old nature. That's why that is the problem ng ibang interpretation, 2 Corinthians 5:17. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Now, kapag pinag-aralan natin dito, this is our position. Ito yung position natin dati, we are sinner. Namumuhay sa laman, pero dahil sa paikipag-isa natin kay Kristo, ang posisyon natin ngayon, tayo ay binago na, nakaranas ng isang bagong kapanganakan because of Jesus Christ who redeemed us. Saan? Tayo sa cross. Pero it doesn't mean na ang isang taong nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao niya. Pinapakita rito, lahat ng namanan nating kasalanan kay Adan, binayaran niya ang sin natin sa nakaraan, ngayon at magpakailanman because of Jesus Christ. Pero pinapakita pa rin po doon, despite na tayo ay anak na ng Diyos, we have a warfare. Saan? Sa gawa ng natitira pa nating laman. Yun ang ibig sabihin doon. Kaya hindi ho yung 2 Corinthians 5:17, hindi yung nagsasabi na kapag na-born again ka na, bago ka na. Dapat wala ka ng struggle sa laman. Dapat hindi ka na nakikipagdigma sa mga nakikita mo, sa naririnig mo, sa napipil mo sa sarili mo. Hindi ho yun yung interpretation. Ang interpretation ng 2 Corinthians 5:17 ay ang posisyon natin sa harapan ng Diyos na tayo anak na, pinatawad na tayo sa ating kasalanan. Pero ang katotohanan, may struggle pa rin po tayo sa laman. Kaya ang Romans chapter 7, nagsasabi doon, kapag gusto mong gumawa ng mabuti, nandyan ang masama. Kapag gusto mong gumawa ng masama, nandyan ang mabuti. Ibig sabihin, sa kalooban ng puso natin, pwedeng lumabas ang gawa ng laman. Tanong, nagagalit pa ba kayo ngayon? Yes. Nung hindi kayo na-born again, nagagalit ba kayo? But minsan ba, nakakapag-isip ba kayo ng masama? Pero dapat, kung 2 Corinthians 5:17, hindi ka na nag-iisip ng masama. Bago ka na eh. Dito pinakikita ni Jesus Christ na we have struggle sa laman po natin. Kaya maliwanag na sinasabi niya rito, natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa sariling pita. Kasi namumuhay pa tayo sa mundong ito eh. Tandaan natin, we have 3 enemies na struggle natin sa mundong ito. Ang diablo, o ang gawa ng kaaway, ang takbo ng sanlibutan, and of course, yung kahinaan pa rin ng laman natin, meron tayo rito. Ngayon, nasabi ngayon ni James, natutukso ang tao kapag siya'y naakit at nagpatangay sa sariling pita. Kapag umangat po ang old nature natin, yung old nature, yung lumang pagkatao natin, aakayin po tayo niyan sa pagkahulog sa kasalanan. Ngayon, ang problema, sinabi niya nga rito, kapag ang pita ay tumubo at nag-ugat, ang kasunod, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. This is the process of Genesis chapter 3. Di ba? Nang si Eve ay nakipag-conversation sa serpent, dapat din na niya in-entertain yun eh. Makikita natin progressively, yung kanyang laman ang nagdiktay eh. Kasi in the first place, dapat din na siya nakipag-usap eh. Dahil hindi naman binigay sa kanya ang authority na makipag-usap sa kaaway. Dahil kailangan niya mag-submit sa kanyang asawa si Adan. Pero naging maganong kasi siya eh. Kaya natural sa babae. Kasi mahilig ko ay pag ganun yun eh. Nakipag-conversation. Okay. Ngayon ang nangyari sa kanya, pansinin niyo yung proseso ng pagkahulog sa kasalanan. In-entertain niya yung serpent. Tama po ba? Ang sabi ganon, nabuo sa kanyang isipan. Di ba? Na mabuti ang marunong. Kaya ang ginawa niya, at nabuo sa isipan niya na masarap yung bunga ng punong kahoy. And she was decided na ano ginawa niya, pumitas siya. So ano ngayon yung naging bunga?
naging bunga, kamatayang spiritual at kamatayang physical. So sinasabi ngayon, ng proseso daw ng temptation, maliwanag kapag ang pita ay tumubo. Paano ba tutubo sa pita natin? Mare, yun nga, meron kang nakita. Di ba? Meron kang nakita. In-entertain ng laman sa mind mo dahil nagustuhan ng laman mo. Mare, may nakita ka. Nung nakita mo, very attractive siya, nasayahan ka, tapos ang ginawa mo, inilagay mo sa mind mo. Nung nilagay mo sa mind mo, ang sabi doon, tutubo talaga siya ron. Kasi dapat i-reject mo na siya agad hindi mo ni-reject. Hinayaan mo ngayon tumubo sa isip mo. Ngayon, nung tumubo sa isip mo, nag-ugat siya. Yung proseso ang nangyari, tutubo, tapos nag-uugat siya. Tapos, pag nag-ugat siya, lalaki siya, magbubunga siya ng pagkakasala, mahuhulog ka. Okay? Kaya, yun nga yung problema sa tinatawag na laman natin Kaya may sanctification Na-overcome natin ito sa pamamagitan ng salita ng Diyos at kilos ng banal na Espiritu sa buhay natin. Pero ang process, kapag ang pita, yung laman natin, meron tayong hinayaan na manatili sa ating isip, sa ating laman, tutubo siya, mag-uugat siya, at kapag nag-ugat siya, magbubunga ito ng pagkakasala. We will decide na tikman ang lahat ng bagay kahit na alam nating mali. Kapag lumala ang kasalanan, ito'y nagbubunga ng kamatayan. Ang kamatayang binabanggit dito, this is not a physical death, but this is your spiritual death. Mamamatay ang pananampalataya mo kay Kristo. Kaya nga, sa totoo lang wala hong Kristiyano na kapag nahulog sa kasalanan, hindi siya dapat agad nagre-repent. Kapag hindi na siya nag-repent, titigas ang puso niya, and then suddenly, makikita mo sa buhay niya, unti-unti, nawawala na siya sa Panginoong Diyos. And that is the proof na hindi siya totoong ligtas sapagkat nagpatuloy siya ng paglayo sa Panginoong Diyos sa halip na manumbalik siya sa Panginoong Diyos. Parang sinasabi ng iba, total, nahulog naman na din sa kasalanan, di hayaan mo ng hulog. Hindi ho ganun di ba? When we realize na tayo'y nagkamali, nahulog sa kasalanan, we need to admit ang mga bagay na ito and asking the forgiveness ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pag-repent natin para sa Kanya. So ito yung sinasabi ni Jesus Christ ngayon sa atin na huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. So that is warning ng ating Panginoong Diyos. Well, marami talaga sa Bible na nahulog sa tukso. Tama po ba? Alam niyo po, back to Matthew chapter 13, sometimes, ang Diyos, ginagamit niya minsan ang tukso to test din po sa atin. Katulad ng nangyari kay Job. Ginamit ng Panginoong Diyos na si Yahweh, si Satan. Di ba? Nakita mo ba ang anak kong si Job? Di ba mapakatapat ng pananampalataya niya? Ala namang kamalit-malit si Satan. Tinanong ng Panginoon. Sabi niya, nakita mo ba ang anak kong si Job? Hindi naman nagtatanong si Satan. Di ba? Pinagmayabang ngayon ng Panginoon. Ay, kita mo ba yan? Si Sister Catherine? Namumuhay ng matwid yan. Sabi ni Satan, sige nga, subukin ko nga yan. Hindi, kaya lang naman tapat sa'yo yun. Bine-bless mo Subukin mo yan. Ano sabi ngayon ni Satan? Sabi ngayon ni Satan kay Job. Ng Panginoon kay Satan, sige, subukin mo. Huwag mo na siya papatayin. Di ba? Pero makikita natin, that is permitted from the Lord. Di ba? Pero alam niyo po, doon sinasabi, nothing happens sa buhay natin na hindi nagdaan sa Panginoong Diyos. Even si Peter, di ba? Ang sabi ni Jesus kay Peter, kung hindi ako nagkamali, samban nakalagay yung kay Peter na sinabi sa kanya sa chapter 7. Mapapansin natin yung, asan na ba yun? Yung sinabi sa Luke 22:31-32, paibasa nga po. Lucas 22, verses 31-32. Pwede po bang paibasa? Lucas 22, verses 31-32. Simon, Simon, hiniling ni Satanas na subukin kaya tulad sa pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Kaya dito subalit ibinalangin kita upang huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, patatatagin mo ang iyong mga kapatid. Ano yung pinakikita nyo rito? Ano pinakikita rito? Napakaliwanag, di ba? Pinahintulot ng Diyos na ano daw? Pinahintulot ba, sister? Na subuking ka. Nino daw?
Ni daw sister, ni Satanas ba? Opo. Okay, Hindi pero, nga sasubukin kayo. kayo, yung mga disciple, pero nanalangin daw si Jesus Christ, ano yung prayer niya? Huwag maghina ang iyong pananampalataya. Di ba? So, kumbaga sa Jesus Christ is our intercessor na namamagitan sa atin. When we come to Jesus Christ in our prayer, sometimes God want us to test sa buhay natin. Pero because of Jesus Christ, the prevent, dahil may harmony ang Father and Son sa nire-request ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga we are praying in the name of Jesus Christ. Nakita nyo? So, ganun yung nangyayari dito. So, ngayon, kung dumarating man ang pagsubok sa ating mga buhay, hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Eksakto ho ang bigay niya. Please open your Bible and pakibasa po 1 Corinthians chapter 10 verse 30. 1 Corinthians chapter 10 verse 30. Pakibasa po. 10:30 po. Yes po. 10:30 ba, Pastor? Mm. 1 Corinthians po. Yes. Mm. Verse 30. Bakit ako susumbatan dahil sa pagkain ko ng mga bagay Ay, sorry. Hindi. Ako ba, Pastor? 1 Corinthians, sorry, nagkamali ako. Tingnan ko lang muna. 1 Corinthians chapter... 1 Corinthians ba siya? Second... Sandali lang po Kahit pastor po, nagkakamali. Ay, naririnig ako. 1 Corinthians nga. Chapter 10. Sorry po, hindi po yon. 13. 13 po pala, hindi 30. 1 Corinthians 10:13, Brad. 10:13. Apo. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Dapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin na higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. So ano yung reflection natin dyan? Kapag may pagsubok, iba yung pagsubok Kaya nga yung pagsubok, pag galing ito sa Panginoong Diyos, kaya natin Kaya natin kasi alam ng Diyos yung sukatan na kaya natin. Sabi ng iba, kapag daw sumakay ka ng barko, may capacity lang siya na kaya niya. Kapag ka nag-overload ka na, pwede kang lumubog. Para sa sasakyan lang din yan Kaya nga pag tinignan mo yung sasakyan, may capacity load lang siya di ba? Kapag sumobra ka na ron, mahihirapan na siya, hindi na niya kakayanin. So, sa barko daw, kaya nga meron na siya capacity na kaya niyang dalhin. At kapag sumobra siya, possible na lumubog siya. In the same way sa atin, ang sabi ni Apostle Paul, mapakalinaw, di ba? Hindi ka niya bibigyan ng pagsubok nang hindi mo makakaya. Kapag dumating ang pagsubok sa iyo, makakaya mo dahil alam ng Diyos kung paano kanya tutulungan sa mga pagsubok na yon. Ngayon, tanong natin, part ba talaga ng buhay Kristiyano natin ang pagsubok? Part po, hindi ho pwedeng hindi kasama. Kaya nga ho, nagtataka ako na maraming nagsasabi kapag naging Kristiyano ka na, excuse na sa pagsubok, parang ganito, yung health and wealth, prosperity, lahat sinasabi. Hindi naman po tayo against, we need to be balanced sa teaching na yan. Pero kailangan po nating maintindihan, part ng pagiging mananampalataya natin, yung trials na meron tayo to prove yung ating pananampalataya as a genuine sa harapan ng Panginoong Diyos at mag-level up tayo one step higher sa ating pananampalataya kay Kristo. Dahil sometimes, ang trials, ang pagsubok, ay ginagamit ng Lord sa atin upang mag-mature tayo sa ating pananampalataya kay Kristo. That is why 1 Corinthians chapter 10 verse 13 ay maliwanag nagpapakita kung paano tayo magre-respond sa panawagan ng ating Panginoong Diyos. For the second time, paibahasa nga po ulit, Sister Johnny. Wala pang pagsubok. Wala pang pagsubok. Sa inyo na hindi nararanasan ng lahat Oh. ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin na higit sa inyong makakaya. Hindi niya tayo susubukin kung hindi natin kaya. So, if we have a trial sa buhay natin, God knows, alam niya na kaya natin ito because of His help. Okay? So, yun yung sinabi niya ngayon. Kaya, maliwanag na sinabi ni Jesus Christ in Matthew chapter 6 verse 13, at huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok o tukso. Ang sabi niya, kundi ilayo mo kami sa masama. And the word masama rito, evil, it is referring to Satan. M din ba yung nakalagay sa inyo, masama? Na malaking M? Tingnan niyo pa, o malaking M. Matthew 6:13. Ganon din ba? Yung salitang masama, malaking M? Opo. Tumutuko yan kay Satanas. Di ba?
Deliver us from evil, nakalagay. And that is referring to Satan. Yes, dahil si Satan, ang kanya po talagang, ano to? Tungkuli, kumbaga sa pelikula, ano yon? Kontrabida. Kontrabida po talaga siya. At ang kanya po talagang karakter sa una pa lamang po ng banal na kasulatan, po ang sa kanyang katinuan. Tama po ba? Lahat ng nasa kanya puro kasamaan. Kaya nga Satanas di ba? Kaya nga pag nagagalit yung tao, lumayas ka Satanas, di ba? Pagka hindi tinawag si Satanas, demonyo nga itawag Tapos binumura, di ba? Kasi nga, yung karakter niya, ganun siya. So, sabi ni Jesus Christ, yung prayer dapat natin sometimes, sinasabi niya, Lord, ilayo mo po ako sa masama. Di ba? Deliver us from evil. That is our prayer every day. Na Lord, ilayo mo po kami sa gawa ng kaaway, ilayo mo kami sa gawa ng diablo. Because in 1 Peter chapter 5 verse 8, ang kaaway natin si Satanas ay parang yung umaatungal, humahanap ng sila. And even in Ephesians chapter 6 verse 13, na ang kalaban natin ay hindi mga tao, kundi ang mga kapangyarihang nasa himpapawid. Sabing ganon, isuot natin ang baluting kaloob ng Diyos, etc., etc., gawin natin ang lahat ng ito sa pamamagitan ng ating pananalangin. So we need to be prayerful sa buhay po natin. And of course, ang ating sandata to resist the evil sa ating mga buhay ay wala pong iba kundi ang salita ng Diyos. When Jesus was tempted in Matthew chapter 4, di ba, na nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights, ano yung ganyang ginawang kasangkapan? Nasusulat, it is written. Pero gumagamit din si Satan na nasusulat sa libro ng mga awit, magpatihulog ka, di ba? Out of context siya. Pero si Jesus Christ, ang lagi niyang kinukot ay Word of God. Nasusulat. Why? Because the Word of God is the typology of sword. Espada na magkabila ang talim. Kaya kailangan natin to deliver us from evil. Sa mga prayer natin, we are not passive na wala tayong ginagawa. Sa halip na maging active tayo, in what way? Kailangan nating mag-aral ng salita ng Diyos. Pagkagising natin ng umaga, wag po tayong papayag na wala tayong Word of God na meditate. Wag tayong papayag na hindi tayo nakipag-communicate sa ating Panginoong Diyos to report Him, yung gagawin natin at saka yung mga plano natin sa ating mga buhay para na sa ganon ay i-lead niya tayo sa pagtatagumpay. Tandaan natin, every minutes, every hours, every day ng buhay natin, because we are anak tayo ng Panginoong Diyos, tandaan natin, may kaaway po. Nakalaban tayo. Hindi naman po haharap sa atin. Alam niyo po ba, kung totoo na naiintindihan niyo yung Matthew chapter 6, meron pong may rank of evilness sa himpapawid Matthew chapter 6 sabi gano'n, hindi tao ang kalaban ninyo, kundi ang mga hukbo, sabing gano'n. Pag sinabing hukbo, sundalo po ito, para pong hukbo ito. Na ibig sabihin, in every place there is a detachment, di ba? In every place, parang pulis to na may mga naka-assign. Minsan ganun sa buhay natin, talagang may naka-assign sa atin na nakaaway. Hindi naman naharap sa atin ang diablo at sasabihin, ang diablo isa lang, si Satanas isa lang, pero yung kampo niya, yung fallen angel na 1/3 na nahulog, yun yung kasama niya. Plus, ginagamit niya yung mga taong nakapaligid sa atin na makasalanan. Kaya minsan, nahaharap sa atin, hindi po diablo, ang naharap po sa atin, tao, di ba? Na kung saan, yun yung ginagamit niya, kaya nga minsan, busit na busit ka sa isang tao di ba? Ayan na naman, nasira na naman, kayong di ba? Yun yung ginagamit ng kaaway. So, ngayon, pinapakita sa atin ngayon dito, every day ng buhay natin, we need to pray talaga na, Lord, deliver us from evil. Ilayo mo kami sa masama. Ilayo mo kami sa gawa ng kaaway. At ang sandata natin dito ay pananampalataya na meron tayong pagdidevotion ng salita ng Diyos, to meditate the Word of God, and meron tayong prayer, and we need to be engaged sa mga bagay na spiritual upang magtagumpay po tayo. Amen po ba? Why? Kasi ang sabi niya rito, sa verse 13, yung may bracket na ganon, wala po sa Greek yan, pero siningit sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at magkapurihan, magpakailanman. Amen. So wala tayong ibang aasahan sa buhay natin, kundi ang Diyos. That's why we need to be dependent sa Panginoong Diyos by prayer. Di ba? Huwag tayong kikilos sa buhay natin na hindi tayo nananalangin. From verse 9 up to verse 13, kailangan nating manalangin. Kailangan nating ilapit sa Panginoong Diyos. Itong mga prayer na ito, this is not only verbatim na sasabihin natin, Ama naming nasa langit, sambahin ang ngalan mo. This is our pattern, di ba? So, Ama naming nasa langit, pinapakita rito, you are
ina-address natin ang prayer natin sa Father natin in the name of Jesus Christ. Sambahin ang ngalan mo, di ba? Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang kalooban mo, bigyan mo kami ng makakain namin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iadya sa mahigpit na pagsubok o tukso, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapurihan magpakailanman. Amen. So that is the Lord's Prayer. Amen? So ngayong gabi ang pinag-aaralan natin, the difference of temptation and trials. Trials coming from God because God want us na makita kung gaano tayo nagiging tapat sa Kanya, and temptation is coming from our flesh. Kasi kahit tumarap sa iyo yung tukso, kung tama ang pananampalataya mo sa Lord, hindi mo hahayaan na yung flesh mo, akiting ka ng kasalanan. So, ang flesh, temptation, di galing sa Panginoong Diyos. Ang trials galing sa Panginoong Diyos. Nakita natin ang distinction na kapag trial, going one step higher sa ating pananampalataya at nagtatagumpay tayo dahil learning tayo sa Panginoong Diyos at nagigit pa na lumalago tayo sa ating pananampalataya sa Lord. Temptation, pag sinabing temptation, palayo sa Diyos. Pag sinabing trials, palapit sa Diyos. Naintindihan niya? Yun po yun. Mapapalapit tayo sa takbo ng mundo, yun yung temptation. Pero malalayo tayo sa Diyos. Ang pagsubok, nilalayo tayo sa tukso ng sanlibutan at pinapalapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Okay, any question?